And now, ladies and gentlemen, our groom, Mr. Lee Abrina.
the stars in the night. There are times that I just want to feel your embrace. In the cold night, I just can't believe that you are mine now. You were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be here in forevermore. I just can't believe that you are mine now. You were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. As endless as forever, our love will stay together. You're all I need to be here in forevermore. Mga minamahal, nagtitipon tayo ngayon sa harap ng Diyos at ng Kanyang mga hinirang upang ipagdiwang ang pag-isang puso ni Lee at Ana. Ang pag-aasawa ay isang marangal na estado na itinatag ng Diyos. The Bible teaches that marriage is to be a permanent relationship of one man and one woman, freely and totally committed to each other as companions for life. Our Lord declared that the man shall leave his father and mother and unite with his wife in building a home, and the two shall become one flesh. Itinatag ito ng Diyos upang magsama, magtulungan at mag-aliwan ang lalaki at ang babae sa kahirapan at kaligayahan tungo sa banal na kalagayang ito. Narito ngayon si Lee at si Ana upang sila ipag-isahing dibdib. Kaya't kung sino man na may sapat na dahilan kung bakit ang dalawang ito ay hindi dapat pag-isahin sa banal na matrimonyo, magsalita na ngayon at manahimik magpakailanman. Nanay at nanay, pinagkakaloob niyo na po si Ana kay Lee? Salamat po. Pwede na po tayong makaupo. Dito muna kayong dalawa. Hindi pa. Lee, tinatanggap mo ba si Ana bilang iyong asawa upang makasama sa banal na estado ng matrimonyo? At alinsunod sa kautusan ng Diyos, ibigin mo ba siya, aaliwin, aalagaan at itataas, hindi iiwan sa hirap at ginhawa, at tatalikuran ang lahat upang tangi sa kanya ka lamang pipisan
habang kayong dalawa ay nabubuhay? Opo. Ana, tinatanggap mo ba si Lee bilang iyong asawa upang makasama sa banal na estado ng matrimonya alinsunod sa kautusan ng Diyos? Ibigin mo ba siya? Aaliwin, aalagaan at itataas, hindi iwan sa hirap at ginhawa, at tatalikuran ng lahat upang tangi sa kanya kalamang pipisan habang kayo'y dalawang nabubuhay? Opo, Pastor. Maraming pong salamat. Tayo po ay lahat na manalangin. Let's all pray. Dear Heavenly Father, by your grace and by your love, Lord, we commit this moment to you, this wonderful wedding. And we ask, Lord, that you guide us and let your Holy Spirit, Lord, move among us. Let this wedding be an example for us, that your love is overwhelming. At sa hapong ito, Lord, be with us. In Jesus' name I pray. Amen and amen. As one of the ministers of the gospel, I would like to share to you a verse from the Bible. And this is found in Ephesians chapter 5, verses 21 to 33. But I'm just going to read some verses to you. Beloved, submit one to another out of reverence for Christ. Wives, submit yourselves to your own husband as you to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Now, as the church submit to Christ, also wives should submit to their husband in everything. Husbands, love your wives, as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle, or without blemish. In the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. May the Lord add his blessing upon the reading of his holy word. There are a lot of reminders that are being pointed out to us. Number one, the commandment of God that both of you should respect each other as you respect the Lord. Po. So talagang ang ating itong kasalan na to ay isang kasalang Kristiyano, at tayo po talaga ay lumalapit sa Panginoon dahil siya po ang ating kalakasan. Siya po talaga ang may akda ng kasalan. Pangalawa, sabi po dito, ang unang commandment ng Panginoon sa atin, husband, love your wives. Ano po? Ang love talaga ay nanggagaling sa Panginoon, pero tayo po mga lalaki ang talagang nauuna dapat sa nagbibigay ng pagmamahalan. Ano po? At makikita rin naman po natin ang pangatlo, wives, submit to your husband. Napaka-importante po yung submission sa asawa nating lalaki. Pero ang sabi po dito, inuna muna ng Panginoon yung pagmamahal ng lalaki. Dahil mas madali sa asawa nating babae na sumunod sa ating mga lalaki kung nakikita ng asawa nating babae na mahal natin sila. Ano po? Paano natin ini-express to? Ito po ang number one na kasalanan ng mga lalaki ngayon. At sana, Lee, huwag mong gagawin to. Ano po? Dapat talaga ay magsisay tayo ng I love you. Tayo po mga lalaki, hindi natin nasasabi yan. Pero, we are so expressive. Yan ang
malalaman naman natin yan eh. Tayo po mga lalaki, expressive tayo. Pero, in order for our wives to be secured, kahit nga girlfriend lang eh, kung pwede lang tayong tutukan ng baril eh. Alam mo ba ako? Ilang beses natin narinig yan sa mga naging girlfriend natin, at sa asawa natin. Love mo ba ako? Girls, wives, I know you are seeking the right word, which is I love you. At yun po yung talagang minsan nakakalimutan po namin lalaki. Pero ano po sabi ng Bible? Husband, love your wives. Ito po ang isang reminder po sa atin ngayong hapong ito. At ano po sabi po doon? Madaling magpasubmit ang ating mga asawang babae kung kitang-kita nila na mahal tayo ng ating asawang lalaki. And not only that, it is a domino effect. Bakit domino effect? Kasi pag nakita ang isang Kristiyanong tahanan ay punong-puno ng pagmamahalan at nakita ng mga anak natin, magiging anak nyo, yung pagpapasakop ni Ana kay Lee, dahil nga talagang pinalibutan ni Lee si Ana ng punong-puno ng pagmamahal, madali rin sa mga bata na sumunod. Ano po sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ito po yung mga key verses at katotohanan na nakakalimutan natin. Husband, love your wives. Wives, submit to your husband as in the Lord. Kung paano natin mahal ang Panginoon, ganun din sa ating husband. And children, obey your parents in the Lord. May I call on the candle sponsors? To light the candles on both sides, please. As your candle sponsors light the candles, you are still two separate beings, each with one own unique needs, dreams, and desire. And in marriage, you are creating a covenant of loving, caring, and sharing between you and God. Lee, meron ka bang hinandang sing-sing? Sige po. Pwede po makuha yung sing-sing? Talagang nawiwindang ako talaga kay brother na ito eh. Ngunit bago po yan, pwede ba natin mapakinggan ang kanilang sumpaan sa isa't isa? Ikaw muna. Mahal, Di Bariel, Kaba, Abrena, Whitney yan. Mahal, 4 years ago, my first yes was an answered prayer. Nung unang naging tayo, yung unang yes ko sa'yo, pinagdasal ko yun. Ipinanalangin ko na makatagpo ng isang lalaki na tunay na magmamahal sa akin.
at mamahalin ako ng panghabang buhay. At ito na nga yun, simula ng panghabang buhay natin. Mahal, on this special day, in the presence of our loved ones, I choose you as my partner in life with deep love and profound respect. I promise to stand by your side through every moment of our journey together. I vow to cherish and support you, celebrating your strength and embracing your imperfections. Together, we will create a home filled with understanding, trust, and joy with open hearts. We will navigate life challenges, always communicating honestly, mahal, and with kindness. So, today, I give you my love, my friendship, and my unwavering commitment. I love you. Love is a four-letter with so many definitions. Love can start from friendship. Love can conquer. Distance. Love can be the first sip of coffee in the morning that could wake me up. But for me, love is just only an easy word. Easy word to say, but very hard thing to do. Mahal, sa bawat milyang layon ko sa iyo, sa isa't isa, ang pagmamahalan ay mas lalong nagbibigkis sa bawat panahon. Sabi nga nila, opposites attracts. Ano ka bang umiyak? Di pa ako tapos. Ay, nawala ako. Opposites attract, like north and south of magnets. One cannot exist without the other, like fire and ice. And I am the fire, and you are the ice. The ice that always cools me down whenever I'm angry. English yun. Mahal, thank you. During in my darkest time, for bringing me back into the light, kahit na ako yung kadiliman. Thank you, mahal, for being there during my sorrowful days. I am grateful for guiding my path and my decision in my life, and helping me to see that there is a good in others person. I love you, mahal, more than you know. Sabi nga ni Robin, I love you 3 times a day. Thank you.
Ang singsing pangkasal ay simbolo ng spiritual na pagbubuklod ng dalawang pusong tapat na nagmamahalan. The exchanging of rings expresses the couple's promise of faithfulness to each other. The unending circle of the ring is a symbol of eternity. The wedding ring is an outward expression of an inward bond as two hearts unite as one, promising to love each other with fidelity for all eternity. The wearing of the wedding bands throughout the couple's lifetime will tell all others of their commitment to be faithful. Sound. Ayun. Okay. Ang singsing na ito ang tanda ng garantiya ng aking walang humpas na pag-ibig. Ang aking pakikipag isang dibdib sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ang singsing na ito, ang tanda at garantiya ng aking walang kupas na pag-ibig sa aking pakikipag-isang dibdib sa iyo, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Maid of Honor, pakialalayan po sa luluhod po sa para sa mga simbolo po, tatawagin ko na po ang ating Bishop Juanito Bardaan. Sa mga kasalan po tulad nito ay nagsusuot po tayo ng mga bagay na nagbibigay simbolo tungkol po sa mga katotohanan na salita ng Diyos, na ito po ay magiging gabay sa dalawa. Tinatawagan ko po ang abay na may dalang belo. Lumapit po muna sa akin bago nyo isuot. Ang belo ay sagisag ng pagiging isa ng dalawa sa pagbubuo ng isang pamilya. Inilalarawan din ito ang bukal sa loob na pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki sapagkat siya ang ulo ng kanilang bubuuing pamilya. Ang lalaki na ang tagapagtanggol at mag-iingat sa kanyang asawang babae.
yung abay po na may dala ng kordon. Ang kordon ay sagisag ng isang relasyong walang patid tulad ng isang matibay na kordon na hindi napapatid. Ito ang simbolo ng inyong pangakong pagmamahalan magpakilanman bilang mag-asawa. Okay? Sana ay napapakinggan at naunawaan ni Lee at ni Ana. Okay? Pakisuot niyo sa kanila. Salamat. Okay, salamat. Ang best man, pakialalayan ang bata na may dalang Biblia. Pakilapit po sa akin. Salamat. Ito po ay banal na kasulatan at ang sabi po ng ating Panginoon, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Lee at Ana, ito ay salita ng Diyos na sinabi ni Apostol Pablo, ang lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpabublaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sinabi rin po, mga kapatid, ng salmista, ang salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay at liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Lee at Ana, ang Biblia ay salita ng Diyos. Tanggapin ninyo ang kaloob na ito bilang matibay at matatag na pundasyon ng inyong pagsasama. Nawa ito'y maging ilaw sa inyong tahanan, bukal ng kalakasan at pag-asa, gabay sa buhay at sandigan ng inyong pagmamahalan. Tanggapin niyo ito ng dalawang kamay at bigkasin niyo ang mga katotohanan. Buong puso po naming tinatanggap ang salita ng Diyos upang aming gabay, ilaw, bukal ng kalakasan at ng pag-asa at pagpatibay ng sandalingan ng aming pagsasama. Pagsisikapan namin ito ay pamuhay at ituro sa aming mga magiging anak. Amen. Ito po na, aming ipamumuhay at ituturo sa aming mga anak. Biyayaan nawa kayo ng mga anak at tuturuan nyo sila ng salita ng Diyos. Amen, Lee? Ana? Okay, ito po ang napakaganda sa salita ng Diyos. Gabay ng ating buhay. Pakialalayan muli, Bestman, ang bata na may hawak o may dala na aras. Lee at Ana? Ito ang salita ng ito ang sabi sa aras. Ito ay simbolo ng pagpapalang nagmula sa ating Diyos. Ito ay binibigay ng lalaki sa babae bilang isang pangako na ang lahat ng kanyang ari-arian at tinatangkilik ay magiging pag-aari na nilang dalawa. Ito rin ay isang pangako na mula sa araw na ito
ang lalaki na ang tatangkilik sa babae at buong pagsisikap na bubuhayin niya ang babae. Kaya tandaan nyo, kayong dalawa, na ang lahat ng pagpapala ay buhat sa Diyos at ito ay inyong pagmamay-ari. Wala bang ayun? Nainitan sila? Okay lang? Sige, tuloy po tayo. Tinatawagan ko po ang Desman at saka Maid of Honor na dalhin po yung marriage certificate. Ayan po, makipicturean po kasi ito ay napakalaga sa ating batas. Nasa kanilang paglagda ay makikita. Inaanyayahan ko po ang mga witnesses na tumayo po kayo. Saksi po kayo sa lagdaan ng dalawang ito sa kanilang pagpapakasal sa harapan ng Diyos. Makakapo na po ang mga ninong-ninang at mamaya na po kayo sa kapahintulatan po ng ating wedding coordinator sa time ng reception. Okay po? Mga witnesses, doon na lamang po kayo mapipirmahin. Pipirmahan na natin. Pipirma pa ako. Thank you po, Pastor. Pwede mo nang alalayan. Tawagin po natin ang abay na naglagay ng cord. Tanggal po. Lumapit na rin po ang naglagay ng belo. Okay, maraming salamat. Lalayan mo na, Liz, si Ana. Tawagin po natin si Pastor para po sa prayer of dedication at saka po sa Unity Kingdom. Tayo po'y tumayong lahat at tayo po ay manalangin. Italaga po natin sa Panginoon ang okasyon na ito, no? At pagpalain po sila ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dear Heavenly Father, we come to your presence, and once again, Lord, this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. We thank you, Lord, for your presence. We thank you, Lord, for a beautiful day
We thank you, Lord, for everything that you have done for us. Now, as we commit to you, Lee and Anna, in your presence, may they be true to each other. And not only that, Lord, we ask that you give them the patience, the courage, Lord, as they face any problems in their lives. You will be at the center. You will be with us, Lord. You will help them, Lord, through all the trials, all the problems, Lord. At dalangin po namin, Panginoon, patuloy na ipatong niyo po ang inyong blessing, ang inyong mapagpalang kamay sa dalawang ito. Muli, Panginoon, itinatalagan namin sila sa iyo, sa inyong presensya, at salamat, Panginoon, dahil kayo po ang may akda ng kasal. Muli, Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan po na aming Panginoong Jesus. Amen. Makakapo na po ang ating mga principal sponsors. Muli tinatawagan ko po ang ating candle sponsors. Kung pwede po ay sindihan po ang dalawang gilid na kandila. The lighting of the unity candle or Christ candle is in the presence of God symbolizes the great mystery of the union of two becoming one. Sila'y dalawa na pinag-iisa. Yan ang pahayag ng banal na kasulatan. Ang pagsindi ng kandila ay larawan ng pagiging isang buhay na naging dalawa. Ang pinag-isang buhay na pinagsama ng Diyos ay kailanman hindi dapat paghiwalayin. May you be blessed with a long life of partnership, loving and learning through God's grace. Maid of Honor, pakialalayan po yung ating bride. Tumayo po ang ating mga parents po, yung parents po ng bride at saka ng groom, at yung kapatid po ng bride. Ang sabi po sa Ephesians chapter 1 chapter 6 verse 1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. This is a time na magsasalita po ang dalawang ito at sila po yung magpapasalamat po sa kanilang mga magulang. Sana po natin kay Lee. Salamat sa mga magulang.
Tay, Kuya Joseph. Nagpapasalamat po ako dahil binigay niyo po sa akin at pinagkaloob si Ana o si Bilab bilang aking kabiyak. Maraming salamat po. Mama, Papa, eh. Ever since po ng relationship namin, nandun po yung suporta niyo sa amin. Hindi niyo man po ako gaanong kilala nung una. Nagpapasalamat po ako sa ipinakita niyong pagmamahal po sa akin kahit bagong-bago pa lang po kami ni Bariel. Hindi niyo po ako itinuring na iba. Itinuring niyo na po akong anak. Maraming salamat po. Finally, hindi na po tito-tita. Ma, pa. Salamat po sa pagsilang niyo kay Bariel na napaka-pogi. At pinapangako ko po sa inyo na mamahalin ko po siya at uunawain sa lahat ng pagkakataon. Mamahalin ng panghabang buhay at pipiliin araw-araw. Maraming salamat po, Ma, Pa. Mahal ko po kayo. We will ask the parents to give them a word of wisdom. Ito po. Siyempre, mas kilala nila ang kanyang anak, mga payong kailangan po ng ang dalawang taong nagmamahalan na magtatayo ng kanilang sariling pamilya. Maraming salamat, Ana, at kayang-kaya mong unawain ang iyong kabiyak at sana bigyan nyo kami ng 12 apo. Para kung pumayat-payat naman konti si Mama. At sana nandito lang kami tulad ng dati. Pagkanong mali ay dapat magunawaan. Hindi yung pagka nagkatampuan hindi kaagad mapag-uusapan. Dapat yung gabing din yun tapusin at ayusin. At sana lalong tatatagan yung mga sarili. At marami pa namang dapat kayong pagdadaanan at siyempre nandito lang kami. Nandito lang si Papa, nandito si Mama. Yung nga, pangako nyo lang na 12 yung ibibigay nyo sa aming apo. Maraming salamat. Si Mami naman, si Mami. Ana, mulat sa Paul na pinakilala ka sa amin ng anak ko, buong puso ka namin tinanggap. Alam mo yun. Hindi kami nag-aalinlangan na eto, ay ayoko nito, ayoko ganyan. Hindi naman kami naging welcome kami sa iyo. Maraming salamat sa pagmamahal na inukol mo sa aking anak kahit siya ay may pagkamudi. Lagi mo siyang pagpapasensyahan. Pero alam ko, mahal na mahal ka niya. Amen. Praise the Lord. Magandang hapon po sa ating lahat na narito. Ang message ko po sa dalawang ito, lalo na kay Baby Love, kasi baby ko pa siya eh. Thank you, Lord. Na sabi ko nga,
ipapamana ko sa kanya yung pagsasama namin ng kanyang tatay, na bagamat nawala na siya, iniwan niya sa akin yung katapatan namin sa bawat isa. At kung kami man may hindi pagkakaunawaan noon ng tatay niya, hindi yan pinapaabot ng kinabukasan na hindi kami magbatian kung kami may nagkakaroon ng singgitan ba yon? Baby love, yung sinabi ko sa'yo kanina, yung pagmamahalan ninyong dalawa, kung may mga pagkakamali man sila o may pagkukulang, unawain mo. At ganun ka din kay Le. Ikaw din, Le. Thank you, Lord. Naway patuloy kayo na maglingkod sa Panginoon, kasi ang Panginoon ang siyang sandigan ng ating buhay. Amen. Yan lang po ang aking mensahe sa dalawang ito. So, uulitin ko na naman ulit. Anyway, Le, nagpapasalamat ako kasi ang pinaka mamahal kong kapatid, kung saan si Ana talaga, ako yung kapatid niyang nag-open sa akin kung ano yung mga medyo gusto niyang i-open sa akin. Kaya sabi ko, okay, bilang kapatid, mahal na mahal ko siya. Kaya sana ingatan mo. Nung una nga, sabi ko, mas close pa kayo ng tatay ko kaysa sa akin. Nagsiselos ako nun. Kaya ngayon, dito na tayo. Ingatan mong kapatid ko. So, yun lang po. Salamat po. Ipinahayag ninyo sa harapan ng Diyos at ng kapulungang ito ang inyong pagnanais at pangakong lumagay sa banal na matrimonyo ng pag-aasawa. Ngayon, sa pamagitan ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng ating Panginoon, ng Luzon Convention of Southern Baptist Churches at ng Republika ng Pilipinas, ipinapahayag ko, Lee at Ana, kayo ay mag-asawa na sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Okay? Pagpalain nawa kayo at ingatan ni Yahweh, kahabagan nawa kayo at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Mga kapatid at mga kaibigan na may namahal, buong karangalan kong ipinapakilala sa inyo lahat. At bagong kasal, sinang Star and Aprena. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Okay, Lee, alam mo na ang kasunod nito. Okay, yes!